Mila, malapit na ang kaarawan ng kapatid mo. Magbe-21 na siya sa susunod na linggo. Opo, Nay. Karamdam ko bawat taon mas tumitindi ang pangamba ko. May mga bagay kasi sa pamilya natin na hindi natin kontrolado. Kaya kahit ako, hindi maalis sa isip ko ang mangamba, anak. Natatakot ako sa mga maaaring mangyayari, Nay. Kakayanin natin to. Nakaya natin noon. Kakayanin uli natin ngayon. Hanggang kailan natin kakayanin, Nay? Hanggang kailan? Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng nakikinig dito sa channel na Aswang Confessions. Ako, si Maya. Hindi ko tunay na pangalan. Ang ikukumpisal ko sa iyo, Miss Ligaya, ay ang dati kong masahista sa spa business namin dito sa probinsya. Hindi ko na lang babanggitin ang tiyak na lugar at ang mga pangalan ng mga taong naging bahagi ng aking karanasan para mapanatili ang kanilang privacy. Ikukumpisal ko rin sa iyo na minsan akong umibig sa isang mayor sa aming lugar at dito iikot ang kwento ng aming buhay. Pero bago ko simulan ang aking kwento, sa mga tagapakinig na mahilig din na makinig ng mga kwentong katatakutan, huwag niyong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Muli, ako si Maya at eto ang aking kwento. Maya! Bilisan mo na! 3 pang nakapiyat, gusto magpamasahe. Sandali lang, nagbibihis pa ako ate. Lalabas na ako. Maya, anak. Huwag ka masyadong magpapagod, ha? Baka sumpungin ka na naman. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya ko pang sarili ko. Hindi ko mapigilan ang huwag mag-alala. Lalo na at malapit na ang kaarawan mo. Nay, huwag na po kayo masyadong mag-isip. Tara na po, lumabas na tayo. Baka naiinip ng kliyente. Paglabas namin ni Inay sa kwarto, bumungad sa amin si Ate Mila na natataranta at hindi alam ang gagawin. Naku, Maya, may problema. Dumating si Mayor Regalado. Nasa labas na siya kasamang driver niya. Ha? Paano yan? May 3 pa akong kliyenteng naghihintay. Ganito na lang. Ako na lang ang magmamasahe sa kanila. Unahin mo na, Maya, si Mayor. Siya ang suki mong malaki magbayad kaya hindi natin siya pwedeng paghintayin. Sige na, ako nang bahala. Asikasuhin mo na siya, anak. Sige po, Nay. Agad kong hinarap si Mayor Regalado. Tulad ng dati, simple lang ang suot niya tuwing nagpupunta siya sa spa namin. Naka-t-shirt lang siya, maong na pantalon at may suot na cap. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Nakahanda na po ang kwarto. Sumunod po kayo sa akin. Magandang gabi rin sa'yo, Maya. Alam na alam mo na talaga kapag magpapamasaya ako, ah. Palagi na may nakahandang kwarto. Hindi ko na kailangan pang maghintay. Siyempre naman po, Mayor. VIP ka eh. Tara na. Oh, ikaw, Kuya Ronel. Magpapamasahe ka rin ba? Hindi na muna, Maya. Sa susunod na lang. Si Mayor na muna. Ganun ba? O sige, balik ka lang dito ha. Oo naman. Mahusay kayo magmasahe rito eh. Binabalik-balikan kayo ng mga kliyente nyo. Hintayin ko na lang po kayo sa kotse, Mayor. Sige, Kuya Ronel. Ikaw na muna ang bahala sa sasakyan. Halika na, Mayor, sa kwarto. Para maumpisa na natin ang masahe. Habang naglalakad kami papunta sa VIP room, ramdam ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko, Miss Ligaya. May init na unti-unting kumukulo sa loob ng katawan ko. Pilit na gustong kumawala. Nanginig pa ang mga kamay ko. Kahit pilit kong itinatago yon kay Mayor, hindi pa man sumasayad ang palad ko sa balat niya. Para na akong kinukuryente. Natutuwa ako sa tuwing pumupunta ako rito sa Spanyo para magpamasahe. Palagi mo akong dinadala sa VIP room. Pero sa totoo lang, nahihiya rin ako. Baka isipin ng iba ninyong kliyente na may special treatment ako. Ikaw pa ba, Mayor? Ikaw ang pinakagalante naming suki. Kaya nararapat lang na may special treatment ka tuwing nagpupunta ka rito. Sino ba naman ang hindi maiingganyang magpamasahe sa'yo, Maya? Napakahusay mo talaga. Iba ang ginawang nararamdaman ko kapag dumadampi ang mga palad mo sa aking balat. Salamat, Mayor. Masaya ako at nagugustuhan yung pagmamasahe ko.
Minana ko lang ito kay inay at sa aking lolo, na pareho ring bihasang masahista sa aming pamilya. Pero iba talagang hagod ang iyong mga kamay. Nare-relax ako at pansamantalang nakakalimutan ko ang mga problema ko kapag ikaw ang nagmamasahe. Pagkapasok namin sa kwarto at nang masimulan ko na siyang imasahe, muling sumiklab ang kakaibang enerhiyang tumatagos sa balat ko. Sa bawat paghaplos ko sa kanyang braso, likod at leeg, parang may dumadaloy na kuryenteng nagmumula sa kaibuturan ko na pilit kumakawala. Para sa akin, hindi yun pangkaraniwang pakiramdam. May kilabot na gumagapang sa kaloob-looban ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. May kung anong unti-unting nagigising sa loob ko sa tuwing dumadampi ang aking mga kamay sa kanya. At saka biglang nagtagpo ang aming mga mata. Natatangi ka talaga sa lahat ng masayistang nakilala ko, Maya. Bakit mo naman nasabi yan, Mayor? Simpleng masahista lang naman ako. Hindi ka isang simpleng masayista, Maya. Natatangi ka dahil sa galing mo sa pagmamasahe. Parang may kakaibang kapangyarihan ka tuwing minamasahe mo ako. Kapangyarihan? Bakit mo naman naisip yun, Mayor? Para kasing ginagamitan mo ako ng mahika. O kakaibang kapangyarihan kapag minamasahe mo ako. Hindi ko maipaliwanag. Basta bawat hagod mo, gumagaan talaga ang pakiramdam ko. Wala naman po akong kapangyarihan, Mayor. Talagang may talento ako sa pagmamasahe. Parang huminto ang oras sa loob ng kwarto. May kung anong kasiyahang sumisiksik sa dibdib ko sa bawat salitang binibitawan niya. Pero alam kong hindi ko dapat yun maramdaman. Sa huli, ako lang ang masasaktan. O ako ang makakasakit. May hihiling sana ako sa'yo, Maya, kung papayag ka. Ano yun, Mayor? Pwede bang sabay ko na lang ikaw ang mag-service? May sarili akong massage room doon. Doon ako nagpapamasahe noon kapag nagpapapunta ako ng mga masahista. Pero nang makilala kita at maranasan ko kung gaano kakasarap magmasahe, gusto ko na ikaw na ang mag-service sa bahay ko kapag kailangan ko ulit ang serbisyo mo. Sige, Mayor. Dati naman ako nag-home service. Ayos lang sa akin. Pero may dagdag na bayad yun Mayor. Walang problema sa bayad. Ako nang bahala. At saka, ipapasundo at ipapahatid din kita kay Kuya Ronel para hindi ka na gumastos sa pamasahe. Sayang naman ang ibabayad mo sa tricycle. Sige pa. Ipasundo mo na lang ako kay Kuya Ronel kapag oras na ng susunod nating massage session at pupunta ako. At sa oras na yon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ako ang nagpagaan ng pakiramdam niya o siya ang nagdulot ng bigat sa akin. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko. Paano kung ang taong hindi ko dapat mahalin ay siya mismong nakalaan para masaktan ko balang araw? Nang matapos ang masahe ay nagpaalam na si Mayor Regalado. Nang makaalis siya, Naku ha, Maya. Akala mo ba hindi ko napapansin na tila masaya sa'yo si Mayor? Halatang halata na may gusto siya sa'yo. Hindi lang yun basta tiyaga sa palaging pagpapamasahe rito, kundi ikaw mismo ang gusto niya. Mabait lang talaga si Mayor, ate. At saka wala naman sigurong masama, diba? Single si Mayor at matagal na rin natin siyang kilala. Mabuti siyang tao at mahusay na pinuno sa ating lugar. Alam namin yun, anak. Alam naming mabuting tao si Mayor Regalado. Pero delikado kapag umibig ka sa kanya. Hindi nga masamang mangarap. Pero ayaw lang namin ni inay na masaktan ka sa huli. Maya, anak. Hindi mo naman siguro nakakalimutan ang tungkol sa sumpa sa ating pamilya, hindi ba? Hindi ko naman nakakalimutan yun, Nay. Mabuti, anak. Dahil kabutihan mo lang ang hagad namin. Kaya ngayon pa lang, dapat ay alam mo na ang iyong limitasyon. muling pinaalala sa akin ni na Inay at Ate Mila ang tungkol sa sumpa. Ang aming pamilya ay hindi ordinaryong pamilya. Kami ay mga aswang. Sa totoo lang, normal na tao noon ang aming pamilya. Ngunit isang araw, nakilala ni Itay ang isang misteryosang babae nung siya'y nabubuhay pa. Nagkagusto ang babaeng yon kay Itay hanggang halos mabaliw sa pagkahumaling sa kanya. Tinangkang akitin ng babae si Itay, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil sobrang mahal ni Itay si Inay. Dahil hindi niya nagawang sirain ang pagmamahalan ni na Itay at Inay,
Isinumpa niya ang aming pamilya na maging aswang. Mula kay itay, kay inay, hanggang sa aming mga anak nila. Pati si Lolo Liloy, ang tatay ni inay, ay nadamay sa sumpa. Saka lang namin nalaman na ang babaeng yun ay isa palang makapangyarihang mangkukulam at aswang. Dahil sa ginawa niya sa aming pamilya, hinarap siya ni itay at naglaban sila. Napuruhan ng aswang si itay, ngunit hindi pumayag si itay na hindi makaganti. Kaya napatay niya ang mangkukulam. Di nagtagal, binawian din ng buhay si itay dahil sa tinamong sugat sa aswang. Napakasakit ng nangyari sa aming pamilya. Kaya mula noon ay inilihim namin ang aming katauhan sa mga tao dahil siguradong hindi nila kami maiintindihan. Sina inay, ate Mila at Lolo Liloy ay mga aswang na. Ako at ang bunso kong kapatid na si Matet ay hindi pa ganap na aswang. Bilang mga anak, magiging aswang lang kami kapag umabot na kami sa edad na 21. Tulad ng nangyari kay ate Mila na naging ganap ng aswang nung sumapit siya sa ganoong edad. Ilang araw na lang ay 21 anyos na ako. Malapit ko nang maranasan ang sumpa sa aming pamilya. Oh, Ate Maya, bakit parang natutulala ka na dyan? Parang bigla kang namutla ah. Iniisip mo ba ang tungkol sa sumpa, Maya? Natahimik ka na eh. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag dumating na ang gabing yon, nakaalalay naman kami sa iyo. At saka, tuturuan ka rin naming kontrolin ang sarili mo kapag nangyari na yon. Nalulungkot ako kung bakit nangyari pa sa atin ang lahat ng to. Walang kasing samang babaeng mangkukulam na yon. Siyang may kasalanan kung bakit nagdurusang pamilya natin. Wala na tayong magagawa, anak. Nangyari na ang nangyari. Kahit umiyak pa tayo o magmaktol, wala na ring mangyayari. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang dapat na lang nating gawin ay ingatan ang ating lihim. Hindi ito dapat malaman ng iba. Kung hindi ay lalo lamang tayong mamumroblema. Ewan ko ba, pero kahit ilang beses akong pagsabihan ng aking pamilya, hindi ko pa rin maiwasan na mapalapit kay Mayor Regalado. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang pagkakataong nagkakilala kami. Unang beses siyang nagpamasahe sa akin at kinwento niya ang naging buhay niya, kung paano siyang lumaki sa hirap, nagsikap, at unti-unting narating ang kinalalagyan niya ngayon. Bukod sa pagiging gwapo at matipuno, mabait siya, matalino, masipag, maginoo. Tila nasa kanya na ang lahat ng kanais-nais na katangian ng isang lalaki. Kaya naman hindi ko mapigilang lihim na magkagusto sa kanya. Isang hapon, ipinasundo niya ako kay Kuya Ronel para mag-service sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na namin ang bahay niya. Isang simpleng 2-story house ang bumungad sa akin at pumasok kami doon. Nagulat ako dahil napakaganda at napakalinis ng loob. Doon ko napagtanto na simple lamang ang pamumuhay ni Mayor Regalado. Walang bahid ng karangyaan. Siya nga lang ang mayor na walang kasamang bodyguard. Maligayang pagdating sa aking bahay, Maya. Sandali lamang at ipaghahanda muna kita ng merienda. Ako na lang, Mayor. Ako na lang gagawa niyan. Nako, huwag na kayong mag-abala. Katatapos ko lang magmerienda. Mas mabuti pang umpisa na natin ang session, Mayor. Para maaga tayong matapos. Masama kasing pakiramdam ni inay kaya kulang kami sa masahista sa spa ngayon. Ha? Bakit? Napaano ang inay mo? Anong sakit niya? Nako, hindi naman po seryoso. Napagod lang siya sa mga gawaing bahay kaninang umaga. Kaya pinagpahinga muna namin siya. Sa ngayon, si Ate Mila lang ang masahista sa spa. Ganun ba? O sige, umpisa na natin ang session. Doon tayo sa massage room sa ikalawang palapag. Kuya Ronel, magpahinga ka muna. Sabihan na lang kita kapag natapos sa kami ni Maya. Sige po, Mayor. Dinala ako ni Mayor Regalado sa isang pribadong kwarto. Isa nga itong massage room. Ilang sandali pa, sinimulan ko na ang pagmamasahe sa kanya. Nasa gitna na ako ng pagmamasahe nang may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Aray! Ano yun? Maya? Bakit ka sumigaw? Pasensya na, Mayor. Pero para kasi may kumislot sa tiyan ko, biglang sumakit. Sandali. Paupo ka muna. Sigurado ka ba na kumain ka na?
Baka hindi ka pa kumakain at naiya ka lang ng alukin kita ng merienda. O baka naman kung ano ang nakain mo kanina ang dahilan kung bakit biglang sumakit ang tiyan mo. Sigurado ako na kumain ako bago nagpunta rito, Mayor. At wala rin naman akong ibang kinain kanina na pwedeng dahilan ng pagsakit ng tiyan ko. Di kaya sintomas nito na malapit na akong maging... May sinasabi ka, Maya? Wala. Wala, Mayor. Teka, medyo maayos ang pakiramdam ko na wala ng sakit. Kanina kasi bigla na lang may kung anong gumuhit sa tiyan ko. Pakiramdam ko, para bang hinihiwa ang tiyan ko ng matulis na bagay. Mas mabuti pang magpahinga ka na. Saka na natin ituloy ang session natin. Ipapati na kita kay Kuya Ronald sa bahay niyo, ha? Sigurado ka ba? Ayaw mo bang humigop man lang ng mainit na kape o tsa? Hindi na, Mayor. Baka kasi bumalik na naman ang sakit, hindi pa tapos ang masahe. Nakakahiya naman. Naibigay niyo na sa akin ang bayad eh. Itutuloy ko na lang po. Total, malapit na rin namang matapos. Nako, hindi na, Maya. Ituloy na lang natin sa ibang araw. Mas mahalaga na makapagpahinga ka na. Kahit medyo nabitin ako sa sarap ng pagmamasahe mo, mas importante pa rin ang kalagayan mo. Halika na sa labas at tatawagin ko na si Kuya Ronel para mahitid ka na niya sa inyo. At saka huwag mong intindihan ang binayad ko. Okay lang yun, dahil magaling kang magmasahe. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Paglabas namin sa kwarto, napadaan kami sa isang malaking salamin sa pasilyo. Hindi ko sinasadyang mapatingin sa salamin at laking gulat ko nang... Bakit na naman, Maya? Anong nangyari? Napasigaw ako sa takot nang makita ko ang sarili ko sa salamin, Miss Ligaya. Isang nakakakilabot na nilalang ang nakita ko doon. Kulubot ang balat na tila natutuyo. Makapal ang kilay, matutulis ang mga ngipin, at mahaba ang dila. Napapikit ako sa matinding takot at nang huli akong dumilat, bumalik na sa normal ang aking anyo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Ano yun? Premonisyon? Para bang ipinapakita sa akin na unti-unti na akong magiging isang halimaw? Ayos ka lang ba? Bakit parang nanginginig ka at namumutla? Wala, Mayor. Nagulat lang ako. Para kasi may nakita akong tao pero wala naman po pala. Baka guni-guni ko lang. Pasensya ka na, Mayor. Sigurado kang ayos ka lang, Maya? Kung ano-ano na ang nakikita mo, dapat nga na uuwi ka na at magpahinga. Kuya Ronel? Kuya Ronel? Mayor, tapos na po ba ang session nyo? Hindi pa natapos. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ni Maya kaya ihatid mo na siya sa bahay nila para makapagpahinga. Sige po, Mayor. Ako na pong bahala kay Maya. Tara na, Maya. Ihatid na kita sa inyo. Salamat, Kuya Ronel. Mayor, aalis na ako. Pasensya na talaga. Babawi na lang po ako sa susunod. Huwag mo na munang intindihin yon. Sige, mag-iingat kayo. Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoo. Baka isipin pa niya na nababaliw ako. Nagpalusot na lang ako. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari sa bahay ni Mayor. Kinikilabutan pa rin ako sa nararamdaman at nakita ko. Bukod sa premonisyong yun, ang pagsakit ng tiyan ko ay tila hindi ordinaryo. Pakiramdam ko, may kinalaman yon sa natutulog na halimaw sa aking pagkatao. Anak, kumusta ang pagpunta mo sa bahay ni Mayor? Napansin ko na pagbalik mo kanina, hindi ka mapakali at parang kinakabahan ka. May nangyari ba? Nay, hindi po natapos yung pagmamasahe ko kay Mayor kanina. May nangyari po kasi. Sabi ko na nga ba't may nangyari? Anak, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. May ginawa ba sa'yo si Mayor? Naku, Nay, wala po. Wala po siyang ginawa sa akin. Hindi po tungkol sa kanyang nangyari. Kung hindi tungkol sa kanya, ano ba talaga ang nangyari? Habang nagmamasahe po ako, bigla po ako nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan, Nay. Kakaibang sakit na ngayon ko lang naranasan. Parang hinihiwa. Parang may gustong kumawala. Talaga, anak. Naramdaman mo rin yon. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Naramdaman niyo rin pong sinabi ko? Oo, anak. Pati ang lolo mo at si Ate Mila mo. Naranasan din namin ang naramdaman mo bago kami tuloy ang naging ganap na aswang. Yung pakiramdam na parang inihiwa ng kung anong matulis na bagay ang bituka. At parang hinahalo kayo ito. Naramdaman na rin namin yan, anak. Natural lang yan. Ibig sabihin,
malapit ka nang maging katulad namin. Sa sinabi ni inay, para akong nanghina at nakaramdam ng matinding kaba sa aking dibdib. Nay, habang papalapit ang kaarawan ko, lalo lang ako natatakot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sumpang to. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Nandito lang kami para sa iyo. Kapag dumating ang gabing yon, kailangan mong maging handa. Magkakasama tayo at hindi ka namin pababayaan. Tuturuan ka namin kung paano magpigil. Kailangan mong tandaan na kahit na tayo ay may sumpa, tayo pa rin ay may pagpipilian. Oo gat mga halimaw tayo pero hindi tayo mag-aasal halimaw. Pero Nay, paano kung hindi ko kayang kontrolin? Paano kung makasakit ako ng tao? Lalo na't alam niyong may kakaiba akong nararamdaman kay Mayor. Baka dumating ang araw na masaktan ko siya. Hindi ko kakayanin, Nay. Ayoko siyang saktan. Kaya nga anak, kailangan mong dumistansya kay Mayor habang maaga pa, bago pa lumalim ang nararamdaman mo sa kanya at bago pa dumating ang sumpa. Sa mga oras na ito, mas mahalaga na manatiling lihim ang ating lihim. Kami na muna ang bahala ng ating mila mo sa spa. Huwag ka na munang lalabas ng bahay at subukan mong huwag munang masyadong makipagkita kay Mayor. Alam mo anak, kahit kami, noong una kaming dumaan sa pagbabago, napakahirap talaga. Pero naniniwala ako na kakayanin mo rin. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag kang magpadala sa damdamin mo para kay Mayor. Para na rin sa kapakanan ninyong dalawa. Habang nagsasalita si inay, bumalik sa isip ko ang nakita ko sa salamin. Ang nakakakilabot na itsura, ang itsura ng isang halimaw. Yun ba ang magiging ako? Ang pag-iwas kay Mayor ang tanging paraan para hindi ko siya masaktan. Ngunit paano? Paano ko aalisin ang pagtingin na unti-unti nang nag-ugat sa puso ko? Sige po, Nay. Gagawin ko pong makakaya ko. Lilimitahan ko na pong pakikipagkita kay Mayor. Ayoko naman pong bigla na lang umiwas sa kanya. Baka kasi makalata siya eh. Pero may isa pa po akong nakita. Bago po ako umalis sa bahay niya, Nay. Ano yun anak? Nakita ko po ang sarili ko sa salamin, Nay. Iba po ang anyo ko. Nakakatakot po ang itsura ko. Kulubot ang balat. Matutulis ang ngipin. Meron akong mahabang dila. Yun ang premonisyon anak. Ang salamin ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ipinapakita lang nito kung ano naghihintay sa iyo. Ito ang huling babala bago mo maranasan ang ganap na pagbabago. Nagulat at natakot po talaga ako nang makita ko yun, Nay. Huwag mo nang masyadong isipin yan anak. Tandaan mo, malakas ka. Kaya mong labanan yan. At kung mahalaga talaga sa iyo si Mayor Regalado, isipin mo kung paano mo siya mapoprotektahan mula sa iyong sarili. Mula sa sumpang ito. Dahil kapag ganap ka ng aswang, delikado na lumapit ka pa sa kanya. Sa gitna ng pag-uusap namin, bigla kaming nakarinig ng pagkatok sa pinto. Sino kaya yan, Nay? Gabi na. Wala naman tayong inaasahang bisita. Sino kaya ang dumating na yan? Magandang gabi po, Maya. Aling Dory. Gising pa po ba kayo? Laking gulat namin ni inay nang marinig ang boses ni Mayor Regalado sa labas. Nasa labas po si Mayor, Nay. Bakit kaya siya napunta dito? Huwag ka magpapakita sa kanya, Maya. Dito ka lang sa kwarto mo at ako ang harap sa kanya. Lumabas si inay sa kwarto at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Mayor Regalado at nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Oh, Mayor. Kayo pala. Ano ang dahilan ng pagpunta niyo rito? Pasensya na, pero sarado na ang spa namin. Magandang gabi po, Aling Dory. Pasensya na po sa pagpunta ko rito sa inyo ng alanganing oras. Nag-aalala po kasi ako kay Maya. Gusto ko po sanang kumustahin siya. Naku, Mayor. Salamat sa pag-aalala mo sa anak ko pero natutulog na si Maya. Wala naman siyang sakit. Napagod lang siguro siya sa dami ng kliyente kaninang umaga at saka sumideline pa sa bahay mo. Pasensya na kung hindi niya natapos ang masahe niya sa inyo, Mayor. Ang sabi naman niya, ibabawi siya sa iyo. Ay, ganun po ba? Pasensya na po sa abala.
May dala rin po pala akong gamot kapag sumumpong ulit ang sakit ng tiyan niya. Pakibigay na lang po sa kanya. At saka, pasensya na rin po kung pinapunta ko siya sa bahay. Kung alam ko lang na masama ang pakiramdam niya, sana hindi na ako nagpumilit na magpamasahe sa kanya. Nako, walang problema, Mayor. Salamat sa dala mong gamot. Napakabuti mo talaga. At huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na dumalaw ka kapag nagising siya bukas, Mayor. Sige po, Aling Dory. Alis na po ako. Pakisabi na lang po kay Maya. Magpagaling siya. Makakarating, Mayor. Salamat ulit sa pagdalaw. Pagkasara ng pinto, biglang naging seryoso ang mukha ni Inay. May matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Dali-dali niya akong pinuntahan sa kwarto. Narinig mo yan, Maya. Nag-aalala siya ng gusto sa'yo. Kaya lalo mong kailangan na layuan siya. Hindi mo pwedeng ipahamak ang inosenteng tao dahil lang sa nararamdaman mo, anak. Alam ko po, Nay. Pero ang hirap. Ang hirap lumayo sa taong nagpapagaan ng pakiramdam ko. Sa taong hindi ko dapat mahalin. Pero sa kanya ko lang nararamdaman ang ganitong kasayahan. Maya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi madali ang lumayo sa taong mahal mo. Lalo na kung nabibigay siya ng kaligayahan sa'yo. Pero isipin mo, anak, kung hindi ka mag-iingat, pareho kayong mapapahamak. Ikaw at ang inosenteng tao na hindi dapat na madamay sa ating sumpa. Kailangan mong maging matatag, anak. Dahil nakasalalay sa iyo ang pagpapanatili sa ating lihim at ang kaligtasan niya. Kung ganun po, Nay, kailangan ko na siyang bitawan. Kahit masakit. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Paano po ako lalayo? Kung sa tuwing lumalayo ako, mas lalo lamang siyang napapalapit sa akin. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay pagsasakripisyo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sumpa at ang damdamin ko para kay Mayor Regalado. Ang alam ko lang, papalapit na ang aking kaarawan at kasabay nito, papalapit na rin ang matinding pagbabago. Ang pagiging isang aswang, ang pagiging isang halimaw, at ang posibilidad na ang aking lihim na pag-ibig ang maging una kong biktima. Kinabahan ako at napahawak ako sa aking tiyan. Muling gumuhit ang kakaibang sakit, mas matindi at mas mahapdi kaysa kanina. Aray! Ang sakit, Nay! Sumasakit na naman ang tiyan ko! Sumusumpong na naman ba, anak? Huminga ka lang ng malalim at i-relax mo ang sarili mo, anak. Dahil sa pagsigaw ko ay pumasok din sa kwarto ko sina Ate Mila, Matet at Lolo Liloy. Ano pong nangyayari, Nay? Bakit po? Anong nangyayari kay Ate Maya? Nararamdaman na rin ng kapatid ninyo ang naramdaman natin noon. Nalalapit na rin siyang maging ganap na aswang. Sa una lang yan, Maya. Pero kapag ganap ka ng aswang, hindi mo na mararamdaman ang sakit na yan. Makakaya mo rin yan na po. Kunting tiis na lang. Kapag naging katulad ka na namin, hindi mo na mararanasan ang sakit na yan. Ang sakit! Parang hinaalukay ang loob ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Ang hapde! Ang mga kamay ko! Tingnan niyo ang mga kamay ko! Habang nahihirapan ako sa matinding sakit, nagmistulang yelo ang dugo ko nang makita ko ang sarili kong mga kamay. Nanginginig ang mga ito at dahan-dahang humahaba at nagiging matulis ang aking mga kuko. Hindi lang yun. Pakiramdam ko, may nagiinit na enerhiyang kumakalat sa buong katawan ko na para bang pilit na gustong sumabog. Nay, ang mga kamay ko! Pumabang mga kuko ko! Tulad na nakita ko kanina sa salamin! Maya, anak. Tumingin ka sa akin, Maya. Tumingin ka sa mga mata ko. Anak, kontrolin mo ang sarili mo. Hindi pa ito ang ganap na pagbabago. Yan ay senyalis lang. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng sakit. Nay, ito Ipahid niyo po itong ginawa kong langis sa tiyan niya. Baka makatulong upang mawala ang sakit. Pinahiran ako ni Inay ng langis na ginawa ni Ate Mila para sa tiyan ko.
Natutunan niyang gumawa ng ganong klaseng langis mula sa aming yumaong lola na isang hilot. Ginagamit niya ang mga langis na ito sa pagmamasahe. Ngunit kahit na pinahira na ng langis ang tiyan ko, mas lalo pa itong humilab. Unti-unting luminaw ang aking paningin at lalo namang tumalas ang pandinig ko. Naririnig ko maging ang tibok ng puso ni na Inay, Ate Mila, Matet at Lolo Liloy. Kasabay nito, nakaramdam ako ng matinding gutom na hindi ko maipaliwanag. Gutom? Wow! Nagugutom at nauuhaw ako, Nay! Oh, Diyos ko. Hindi ito maaari. Mukhang gusto nang kumawala ng halimaw sa katawan ng kapatid ninyo. Parang ayaw na niyang hintayin ang kaarawan ni Maya. Kontrolin mo ang sarili mo, anak. Maya! Mila! Kumuha ka ng tubig at paiinumin natin ang kapatid mo. Sinubukan akong painumin ni Ate Mila ng tubig. Ngunit hindi nito napawi ang gutom at uhaw ko. Ang hinahanap ko ay sariwang dugo at laman loob. Ayoko ng tubig. Hindi ako mapubusog niyan. Ang gusto ko laman loob na papawi sa gutom ko at dugo na papawi sa uhaw ko. Hindi maaari, Maya. Wala ka pang 21 anyos. Kailangan munang sumapit ang kaarawan mo bago tuloy ang magbago ang katauhan mo. May tamang panahon para dyan. At isa pa, karne, lamang loob at dugo lang ng hayop ang pwede nating kainin. Kahit anong mangyari, hindi tayo papatay at kakain ng tao. Pero Nay, paano ko pipigilan ang nararamdaman kong gutom at uhaw? Lalo na kapag nalalanghap ko ang amoy ng sariwang dugo sa labas. Gusto kong lumabas, Nay. Gusto ko ng dugo at laman. Hindi. Hindi ka lalabas. Kontrolin mo ang sarili mo, anak. Ako, ang lolo mo at ang ate Mila mo. Nagawa namin kontrolin ang halimaw sa loob namin. Makakaya mo rin, Maya, anak. Labanan mo ang halimaw na nasa loob mo. Sa kabila ng nararamdaman kong hirap at sakit, bukod sa aking pamilya, naisip kong isang taong nakakapagpasaya sa akin. Si Mayor Regalado. Siya ang tanging pader sa pagitan ko at ng halimaw sa loob ng katawan ko. Sa bawat pag-alala ko sa kanyang mga ngiti at magandang pag-uugali, parang unti-unting nawawala ang gutom at uhaw ko sa sariwang laman loob at dugo. Ang sakit sa tiyan ko ay naging tila panandali ang pagsubok. At di nagtagal, nawala rin ang kirot. Niyakap ko si Inay ng mahigpit. Pilit hinahanap ang init mula sa kanyang katawan upang labanan ang malamig na kapangyarihan ng sumpa. Nay, nawawala ng sakit. Mabuti naman kung ganon. Ganyan nga. Labanan mo, Maya. Salamat sa Diyos. Nagtagumpay ka, anak. Nakontrol mo ang sarili mo. Hindi ko inaasahang makokontrol ko ito. Mabuti na lang at nawala ng matinding sakit. At ang naramdaman kong matinding pagkagutom at pagkauhaw. Ang pagtatagumpay kong yon ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Ngunit alam ko na yun pa lang ang simula. Sa loob ng ilang araw, magiging 21 anyos na ako. At sa pagdating ng aking kaarawan, kailangan ko nang harapin ang ganap na pagbabago. Isang araw nagpaalam ako kay Inay na pupuntahan ko si Mayor Regalado sa bahay niya upang ituloy ang hindi natapos na masahe. Anak, pinagsabihan na kita, di ba? Nalayuan mo na si Mayor. Hindi ba mas mainam na dumito ka muna sa bahay hanggang sa lumipas ang kaarawan mo? Mas lalo mo lang inilalapit ang sarili mo sa panganib. Paano kung maulit ang nangyari sa iyo kagabi? Nay, kailangan ko po itong gawin. Una, ayaw ko mapahiya kay Mayor. Siyang pinakagalante nating suki. At sobra siya nag-alala sa akin kahapon. Pangalawa, kailangan kong harapin ang takot ko. Kung nagawa kong kontrolin ang sarili ko kagabi, kaya ko rin pong gawin yon habang malapit ako sa kanya. Siya pong tanging pader ko, Nay. Bukod sa inyong pamilya ko, siyang nasa isip ko kagabi kaya nagawa kong makontrol ang sarili ko. Hindi ko siya kayang layuan, ay. Hindi ko po kaya. Pero anak, paano kung bigla kang sumpungin ulit? Paano kung hindi mo makontrol ang sarili mo? Maaaring mapahamak ang lalaking tinatagi mo. At maaari ka rin mapahamak kapag nalaman niya ang ating sikreto. Magtiwala po kayo sa akin, Nay.
Hindi ko hahayaan na may mapahamak ka sa amin. Kapag naramdaman kong hindi ko na kaya, aalis ako agad. Gusto ko lang pong bumawi sa kanya. Sige anak. Mukhang hindi na kita mapipigilan. Teka, tatawagin ko ang ate Mila mo para samahan ka. Para kung may magyari ay may kasama ka. Wag na po, Nay. Hindi po pwede. Baka makalata si Mayor. At saka kailangan po kayo na Ate Mila sa spa. Kaya ko po ang sarili ko. Basta mag-iingat po ako. At hindi ako magtatagal. Pangako po. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Pero sige, pagbibigyan kita. Basta siguraduhin mo lang na walang mangyayari. Tumango ako at akmang aalis na. Ngunit may pahabol pang sinabi si Lolo Liloy. Tandaan mo, Apo. Ang pag-ibig ay isang napakalakas na puwersa. Gamitin mo yon. Pero huwag mong kalilimutan ang mga hangganan mo. Isang maling hakbang at ang pag-ibig na yan ang maaaring maging sanhi ng iyong pagdurusa. Nginitian ko lang si Lolo bago ako nag-ayos ng mga gamit para sa pagmamasahe. Tinawagan ko rin si Kuya Ronel para sunduin ako para hindi na ako gumastos ng pamasahe sa tricycle. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating na si Kuya Ronel. Sa kanya ako inanyayahang sumakay sa kotse. Pagdating namin sa bahay ni Mayor, nadatnan namin siyang naglilinis ng sala. Nakasuot lamang siya ng maong at walang pang itaas. Kahit pawisan, maaliwalas pa rin ang kanyang itsura. Dahil wala siyang suot na damit, mas lalo kong nakita ang maganda at batak na hubog ng kanyang katawan. Doon ko muling napagtanto kung gaano siya kasimpleng tao. Siya mismo ang naglilinis ng sarili niyang bahay. Mayor, nandito na po si Maya. Itutuloy daw po niya ang massage session niyo. Magandang umaga po, Mayor. Nagpunta po ako rito para tuparin ang sinabi ko na itutuloy ko ang hindi ko natapos na masahe. Maya, mabuti naman at ang balik ka. Sobra ako nag-alala sa'yo. Akala ko may malubhakang sakit eh. Ang sabi ng nanay mo, napagod ka lang daw. Oo, Mayor. Pero huwag ka na mag-alala. Maayos ng pakiramdam ko. Naisip ko pong puntahan ka rito para tapusin ang hindi ko natapos na masahe. Nakakaya naman po kasi eh. Binigay mo na yung bayad pero hindi ko pa natatapos ang serbisyo ko. Hindi mo kailangan mag-alala sa bayad, Maya. Ang mahalaga, maayos na ang lagay mo. Pero kung gusto mo talagang ituloy, sige. Tara na sa loob ng massage room. Kuya Ronel, pakihanda na lang ang merienda namin. Salamat ha. Areglado, Mayor. Habang naglalakad kami, papunta sa massage room, muling bumalik ang kakaibang kaba at init sa aking katawan, Miss Ligaya. Ngunit may halo na itong kaunting takot. Baka bigla na naman akong atakihin ng sakit ng tiyan. Mabuti na lang talaga at bumalik ka. Nag-alala talaga ako sa'yo kahapon eh. Pasensya na talaga ulit sa nangyari, Mayor. Hindi ko lang inasahan na biglang sumamang pakiramdam ko. Ayos lang yun. Wala namang problema sa akin. Oh, nandito na tayo. Mauna ka nang pumasok sa loob at kukunin ko muna kay Kuya Ronel ang merienda natin. Sige po, Mayor. Nang makabalik siya, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Sa bawat dampi ng aking palad sa kanyang balat, muli kong naramdaman ang pagdaloy ng isang kakaibang enerhiya sa aking katawan. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na yun basta simpleng enerhiya. Yon ay di maipaliwanag na puwersang nagmumula sa kaibuturan ko. Ngunit sa gitna ng aking pagmamasahe kay Mayor, bigla na naman akong nakaramdam ng pagkirot sa aking tiyan. Mas matindi at mas makirot kesa noong nagdaang gabi. Kontrolin mong sarili mo, Maya. Kaya mo to. Maya? May problema ba? Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Wala. Wala, Mayor. Medyo nangawit lang ako. Ganun ba? O sige, pwede ka na mag-iba ng pwesto kung makakatulong. Sabihin mo lang kung kailangan mong magpahinga saglit. Hindi na, Mayor. Malapit na rin naman pong matapos kaya ituloy na lang natin. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang sakit. Mas matindi, mas makirot, at pakiramdam ko'y may kung anong bagay na pilit kumakawala mula sa loob ng aking katawan.
Kasabay noon, biglang nag-iba ang amoy ni Mayor sa aking ilong. Mabangong mabango, nakakaengganyo, na para bang may hindi maipaliwanag na hatak na nagpagulo sa aking isip. Parang gusto ko siyang kagatin. Hindi. Labanan mo, Maya. Labanan mo. Bakit? Ano naman ang problema, Maya? Pasensya na, Mayor. Ititigil ko muna ang pagmamasahe. Oh. Bigla na naman kasing sumakit ang tiyan ko. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Maya? Hindi na ito normal. Halika, sasamahan kita sa ospital. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Hindi na, Mayor. Mawawala rin ito. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa ospital. Hindi naman ito seryoso eh. Uuwi na lang ako at magpapahinga na lang. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, nagkasalubong muli ang aming mga mata ni Mayor Regalado. Ngunit sa pagkakataong yun, tila may halong pagtataka siya sa nangyayari sa akin. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Maya? Ha? Wala. Wala, Mayor. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit ayaw mo magpatingin sa doktor? Kahapon, malakas ang kutob ko na hindi basta-basta yung nararamdaman mo. Pero parang itinatago mo. Hindi ko alam kung paano niya naramdaman na may itinatago ako, pero hindi ako maaaring magsalita. Wala akong itinatago sa iyo, Mayor. At ano naman ang itatago ko? Ayoko lang talagang magpa-ospital. Hindi naman kasi seryoso tong sakit ko. Simpleng sakit lang ng tiyan ito eh. Sige po, mauna na ako. Babalik na lang ulit ako. Concern lang naman ako sa'yo, Maya. Dahil pangalawang araw na kasi nabigla na lang sumasakit ang tiyan mo. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Inumin mo yung gamot na ibinigay ko sa nanay mo. Mabisa yun sa pananakit ng tiyan. Sige, ipapati na lang kita kay Kuya Ronel. Salamat, Mayor. Mabilis akong lumabas ng massage room, ngunit habang naglalakad pababa sa hagdan, isang matinding kirot ang pumunit sa aking tiyan. Bigla rin akong nakaramdam ng matinding gutom at uhaw. Mas binilisan ko ang aking paglalakad, ngunit hindi sinasadyang nadulas ako sa sahig. Aray! Nang ituon ko ang aking kamay sa sahig, nanlaki ang mga mata ko. Nagsimula na naman ang premonisyon. Nakita kong humahaba ang aking mga kuko at nangulubot ang balat, tila natuyot. Sa takot, agad akong tumayo at tumakbo palabas ng bahay ni Mayor Regalado. Maya? Anong nangyari? Sandali lang. Bumalik ka! Hindi ko na siya pinansin. Tumakbo ko ng tumakbo at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagtindi ng gutom at uhaw. Pati na rin ang pag-init ng aking katawan. Kailangan kong lumayo. Hindi dapat malaman ni Mayor ang aking sikreto. Nakakita ako ng tricycle at dali-dali akong sumakay pa uwi sa amin. Oh, Maya anak! Bakit ka humahangos? Anong nangyari? At bakit parang natataranta ka? Nay, umalis po ako sa bahay ni Mayor. Sumumpong na naman po kasi ang sakit. Mas matindi at mas kumikirot kaysa kagabi. Halika, Maya. Pumasok muna tayo sa kwarto mo. Agad akong dinala ni na Inay at Ate Mila sa aking kwarto. Sumunod din si Lolo Liloy at si Matet. Ikinwento ko sa kanila ang nangyari. Mula sa matinding kirot sa tiyan, ang kakaibang pagbabago ng amoy ni Mayor, hanggang sa muling makita ko ang premonisyon na ako'y nagiging isang halimaw. Nakita ko po ulit, Nay. Humaba ang mga kuko ko sa kamay. At ang balat ko'y naging kulubot na parang natuyot. Tapos nag-iba rin ang pangamoy ko. Nang maamoy ko si Mayor, may kakaiba akong naramdaman. Dahil sa bango niya, para bang gusto ko siyang kagatin. Sabi ko na nga ba't mangyayari to? Hindi ka na kasi dapat nagpunta sa bahay niya, anak. Ngunit nagpapasalamat ako dahil nagawa mo pa rin kontrol ng sarili mo. At kauwi ka rito. Ibig sabihin, mas malakas ka kaysa sa akala mo. Bigla na lang po kasi akong umalis sa bahay ni Mayor eh. Nagtatakbo ako hanggang sa makalayo. Tapos nang makakita ko ng tricycle, sumakay ako hanggang sa makarating dito. Siguradong nagtataka siya kung bakit ako nagtatakbong lumabas ng bahay niya. Baka pinagdududahan niya na ako.
Dito ka muna sa kwarto mo at hindi ka muna tatanggap ng kliyente. 3 araw na lang ang nilalabi bago ang iyong kaarawan. Kailangan nating paghandaan ng gabing yon. Ang inaalala ko po ay si Mayor. Ano kayang iisipin niya sa biglaan kong pag-alis kanina nang hindi man lang nagpaalam? Sigurado mag-aalala yon. Mabuti na lang at hindi ako pumayag na samahan niya ako sa ospital. Ano? Gusto kanyang dalhin sa ospital? Sobra kasi siyang nag-aalala nang sumakit na naman ang tiyan ko. Kaya balak niya akong samahan kanina sa ospital. Kahit dalhin ka niya sa ospital, wala rin makikitang sakit ang mga doktor dahil ibang kondisyon mo anak. Iba ang kalagayan natin. Hindi ito kailanman maipapaliwanag ng siyensya. Kaya ngayon, huwag ka munang lalabas ng kwartong to hanggat hindi natapos ang kaarawan mo. Naiintindihan mo ba? Pinagbigyan na kita sa pagpunta mo kay Mayor Regalado. Kaya ngayon, ako naman ang sundin mo. Simula noon, hindi na ako pinalalabas ni inay sa kwarto ko. Huminto muna ako sa pagmamasahe sa spa at sina inay, ate Mila at lolo Liloy na lang ang pansamantalang nag-aasikaso doon. Isang hapon, narinig ko ang usapan ni na inay at ate Mila sa labas ng kwarto. Kahit pabulong ang usapan nila, nagawa ko pa ring marinig ito. Napansin ko na habang lumalapit ang kaarawan ko, mas lalo pang tumitindi ang pandinig ko. Isa sa mga katangian ng pagiging aswang. Nay, nasa labas po kanina si Mayor. Hinahanap po niya si Maya. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko po na hindi pwedeng makausap si Maya dahil masama ang pakiramdam niya at nagpapahinga. May pinapaabot nga po siyang sulat Ito po Ano po? Ibibigay po ba natin to sa kanya? Tama lang ang sinabi mo anak. Alam ko nag-aalala siya sa kapatid mo. Pero hindi muna sila maaaring magkita. Mas mabuti pag maghinala siya na may sakit si Maya kaysa malaman niya ang totoo. Sige, ibigay mo yan kay Maya. Naniniwala akong malinis ang hangarin ni Mayor sa kapatid mo. Kaya hayaan natin na makapag-usap man lang sila kahit sa pamamagitan ng sulat. Hindi ko maiwasang matuwa sa narinig Miss Ligaya. Maya-maya, kumatok sa pinto ng kwarto ko si Ate Mila at iniabot niya sa akin ang sulat mula kay Mayor. Nang makaalis si ate, agad kong binasa ang sulat. Maya, hindi ako mapakali. Wala nang tumakbo ka palabas ng bahay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ka biglang umalis ng gano'n na lang. Alam ko may dinaramdam ka na hindi lang simpleng sakit sa katawan. May kakaiba akong naramdaman sa'yo. Parang may seryoso kang problemang dinadala. Kaya sana, kung mababasa mo ito, pakiusap, maging tapat ka sa akin. Gusto kong makatulong. Hindi ko man lubos na nauunawaan ang pinagdadaanan mo. Handa akong makinig. Alam kong hindi pa tayo matagal magkakilala. At bilang may posisyon ako, dapat ay may distansya ako. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tuwing minamasahe mo ako, may kapayapaang bumabalot sa akin. At ikaw lang ang nakapagpaparamdam nun sa akin. Maaari ba tayong magkita kahit sandali lang? Gusto ko lang makumpirmang maayos ka. Hihintayin kita bukas ng hapon sa plaza, malapit sa simbahan. At saka, may isang bagay din ako mahalagang sasabihin sa'yo. Sana ay mapagbigyan mo ang kahilingan ko. Mag-iingat ka palagi at magpagaling ka. Laging nandito para sa'yo, Anthony. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak sa sulat niya. Mayor, bakit mo ba ginagawa to? Ang sulat na yon ni Mayor Regalado ay nagdulot sa akin ng matinding kaligayahan. Ngunit kasabay nito, malalim na pag-aalala. Paano kung malaman niya ang tunay kong pagkatao? Bahala na. Malaki ang bahagi ng puso kong gustong makipagkita sa kanya. Kahit pa ipinagbabawal ito ni Nainay. Kaya pinagplanuhan ko ang aking pagtakas. Kinabukasan ng hapon, tila umayon ang tadhana. Narinig kong may pupuntahan sa kabilang bayan sina Inay at Ate Mila dahil may mahalaga silang bibilhin. Kaya maaga nilang isinara ang spa. Umalis din ng bahay si Lolo Liloy upang magsabong. Samantalang si Matet ay nakikipaglaro sa mga kaibigan niya sa labas. Doon ako nagkaroon ng pagkakataong makaalis. Pagdating ko sa plaza, agad kong napansin ang pamilyar na sasakyan. Ang sasakyan ni Mayor Regalado. Ilang saglit pa,
Lumabas si Ronel. Nang makita niya ako, niyaya niya akong pumasok sa sasakyan at sinabi niyang naghihintay doon si Mayor. Salamat, Kuya Ronel. Iwan mo muna kaming dalawa. Sige po, Mayor. Salamat, Kuya Ronel. Walang anuman, Maya. Sige na, mag-usap na kayo ni Mayor. Mayor, natanggap kong sulat mo. Ano po ba yung mahalagang sasabihin mo sa akin? Hindi ako maaaring magtagal eh. Pumuslit lang ako sa amin. Kailangan kong makabalik bago pa malaman ni na inay na umalis ako. Okay, sige. Pero ano pa talaga ang pinagdadaanan mo, Maya? Bakit ba bigla ka na lang umalis sa bahay ko? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Wala pa akong problema o pinagdadaanan, Mayor. Masama lang talagang pakiramdam ko ng araw na yon. Ewan ko ba, bigla na lang sumumpong kaya nagmamadali akong umalis. Ayoko kasi makaabala pa sa'yo. Sasamahan naman kita sa ospital, pero tumanggi ka. Kasi natatakot talaga ako sa ospital. Ayoko magpatingin sa doktor. At ayoko rin maging pabigat sa iba. Mas mabuti nang ako na lang ang humarap sa nararamdaman ko. Kaysa may mag-alala pa. Pero ano po ba yung importante mong sasabihin, Mayor? Napabuntong hiningang muli si Mayor at sandaling natahimik bago ako sagutin. Maya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun, Mayor? Mahal kita, Maya. Ano? Mahal mo ako? Oo, Maya. Mahal kita. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit palagi kitang gusto makasama. Kaya nga, lagi akong nagpupunta rito para magpamasahe sa'yo. Doon ko napagtanto na hindi lang ako nasasarapan sa masahe mo. Gusto ko talaga na palagi kitang nakikita. Hindi kompleto ang araw ko kapag hindi kita nasisilayan. Pero Mayor, Alam ko masyadong mabilis. At alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala. Pero yun talagang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Maya, at yun ang totoo. pero Mayor, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yan. Hindi ko inakala na ganito palang nararamdaman mo. At hindi ko rin alam kung handa na ba ako para sa ganyan. Mabuti kang tao, Mayor. At ilang beses mo nang napatunayan yan sa akin. Hindi ka mahirap mahalin. Kaya, bigyan mo muna ako ng konting panahon. Sige, Mayor. Kailangan ko na magpaalam. Baka hinahanap na nila ako sa bahay. Sandali. Aalis ka na agad? Oo, Mayor. Hindi ako maaaring magtagal. Pero, may pag-asa ba ako, Maya? Sana pag-isipan mo ang sinabi ko. At isa pa, huwag mo na akong tawaging Mayor. Anthony na lang. Huwag kang mag-alala, Mayor. Anthony. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Sige, aalis na ako. Paglabas ko ng sasakyan, habang naglalakad palayo, hindi ko napigilan ang luha na kumawala sa aking mga mata. Luha ng sobrang kasiyahan dahil nalaman kong hindi lang pala ako ang nagmamahal. Minamahal din pala ako ng lalaking tinatangi ko. Walang kasing saya ang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Kasabay nito, ramdam ko rin ang biglaang kirot sa puso dahil kailangan kong lumayo sa kanya. Para sa kanyang kaligtasan at para sa kaligtasan namin ng aking pamilya. Napakahirap ng desisyon na kailangan kong gawin. Sapagkat kailangan kong isakripisyo ang pagmamahal dahil sa sumpang bumabalot sa akin at sa aking pamilya. Isang matinding laban sa pagitan ng damdamin at katotohanan. Nang sumapit ang gabi ng aking kaarawan, imbis na kasiyahan, takot at lungkot ang bumalot sa akin. Nasa loob ako ng kwarto habang nagbabantay sa labas ang aking pamilya. Biglang may narinig kaming sasakyan na pumarada sa harap ng bahay. Nang silipin ni inay sa bintana, laking gulat niya nang makita si Kuya Ronel na nasa labas. Si inay ang humarap sa kanya. O Ronel, anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Kasama mo ba si Mayor? Magandang gabi po, Aling Dory. Pasensya na po sa abala ha. Hindi ko po kasama si Mayor dahil may mahalaga siyang inaasikaso ngayon. Nagpunta po ako rito para batiin si Maya ng maligayang kaarawan at iabot sa kanya ang regalong pinabibigay ni Mayor.
Pinapaabot din po niya ang kanyang pagbati kay Maya. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Makakarating ang inyong pagbati at ang regalong ipinadala ni Mayor para kay Maya. Pero pasensya na. Masama ang pakiramdam niya. Nasa kwarto siya ngayon at nagpapahinga. Kaya hindi kami nakapaganda kahit konti kasi hindi talaga niya kayang bumangon sa higaan. Pero huwag kayong mag-alala. Trangkaso lang naman ang sakit ni Maya. Salamat sa inyong regalo para sa kanya. Ganun po ba? Bakit naman ngayon pa siya nagkasakit? Sa mismong kaarawan pa niya. Pero sige po, sasabihin ko kay Mayor ang sinabi ninyo. Pasabihan na lang po si Maya na magpagaling siya. Sige po ha, alis na ako. Sige, salamat ulit. Mag-iingat ka. Mula sa bintana, nakita kong sumakay muli si Kuya Ronel sa sasakyan. Akma ko sana siyang tatawagin nang bigla kong maramdaman ang muling pagkirot ng aking tiyan. Mas matindi, mas nakakapanghina. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Para itong libo-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa aking katawan. Maya-maya, naramdaman kong uminit ang aking katawan. Hanggang sa makita ko na naman ang paghabang muli ng aking mga kuko sa kamay at paa. Nang tumingin ako sa salamin, nakita kong nagsilabasan ang matutulis na ngipin sa aking bibig. Kumulubot ang aking balat na parang unti-unting natutuyo. Kumapal ang aking mga kilay at humaba rin ang aking dila. Naging kulay pula rin ang aking mga mata na nanlilisik. Hindi ko kinaya. Hindi ko kayang tignan ang sarili kong binabago ng sumpa. Napasigaw ako ng malakas at nagsimulang magwala. Agad akong narinig ni na inay sa labas, kaya nagmamadali silang pumasok sa loob ng aking kwarto. Ayoko nito! Ayoko! Nay! Nangyayari na kay Maya! Isa na rin siyang ganap na aswang! Huwag kang mag-alala anak, natural lang yan. Matututunan mo ring kontrolin ang pagiging aswang sa tamang panahon. Kami na ang bahala sa'yo at gagabayan ka namin. Nay! Ate! Nagugutom at nauuna ako. Gusto ko nang kumain at uminom. Makakakain ka na anak. May inihanda akong sariwang dugo at lamang loob ng baboy na binili namin sa palengke ng ate Mila mo. Inihanda talaga namin to para sa gabing to. Eto anak, kainin mo para mapawi ang gutom at uhaw mo. Ngunit nang sabihin niyo ni inay, tila ba wala na akong narinig o naintindihan sa mga sunod nilang sinabi. Nagulat na lang daw sila nang makita akong lumabas sa bintana at nagtatakbo palayo. Maya anak! Bumalik ka rito! Anak, huwag kang umalis! Diyos ko! Paano kung mambiktima siya ng tao, Nay? Hindi pa niya kayang kontrolin ang pagiging aswang niya! Magtiwala tayo sa kanya. Naniniwala ako na hindi siya kayang alipinin ng halimaw na nakapaloob sa kanya. Sana nga itay. Sana nga. Simula ng gabing yun, hindi na magiging madali ang buhay ko, Miss Ligaya. Hindi na rin magiging madali ang magmahal at mahalin dahil sa kadilimang bumabalot sa akin at hindi ko alam kung paano ko haharapin si Anthony kapag nalaman niyang isa na akong nilalang na lumalabas sa gabi upang mabuhay kinaumagahan na. Maya anak, gumising ka na, tanghali na. Maya, Nay? Ano pong nangyari kagabi? nangyari na ang sumpa anak. Isa ka ng ganap na aswang. Lumabas ka kagabi para maghanap na makakain. May inihanda sana akong sariwang dugo at lamang loob ng baboy para sa iyo. Pero bigla ka nalang umalis. Hindi ka na namin sinundan dahil sabi ng lolo mo, may tiwala siya sa iyo. Kumusta ang pakiramdam mo anak? Parang ang bigat ng ulo ko, Nay. Pakiramdam ko pagod na pagod ako at wala akong matandaan. Ang naaalala ko lang, nung nagbago ang anyo ko, bukod dun wala na. Ano kayang ginawa ko sa labas, Nay? Ganon talaga ang pakiramdam anak. Kapag unang gabi mo pa lang sa pagpapalit anyo. Pero kapag tumagal, magiging normal na rin yan. Umalis ka kagabi dahil naghanap ka na makakain sa labas. Ano pong kinain ko? Kumain po ba ako ng tao? Huwag kang mag-alala. Hayop lang ang kinain mo, Maya. Hindi ka kumain ng tao.
Kinabahan ako nang marinig kong lumabas ako ng bahay at naghanap ng makakain. Para bang kumayod sa dibdib ko ang mga salitang yun. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Bahagya lamang akong nakahinga ng maluwag nang malaman kong hayop lang ang naging biktima ko. Sigurado ba kayong hayop lang? May nakita ba kayong katawan? Wala anak. Pero alam naming hayop ang nabiktima mo kagabi. Base sa amoy ng dugo sa damit at katawan mo. Kaya madaling malaman kung anong uri ng nilalang ang nahawakan o nakain mo. Siguradong hayop lang yun, Maya. Dahil ramdam at amoy namin. Mabuti naman kung ganon. Ang akala ko'y nakapatay na ako ng tao. Nasa ganun kaming pag-uusap nang bigla kaming makarinig ng kaguluhan sa labas. Ano yan? Parang may ingay sa labas. Oo nga no. Ano kayang meron sa labas? Sandali titingnan ko muna. Diyan lang kayo. Lumabas saglit si inay at nang bumalik siya, Ano pong nangyari sa labas, Nay? Bakit parang nagkakagulo ang mga kapitbahay natin? Nagkakagulo sila. Kasi natagpuan daw na patay ang lahat ng alagang baboy ni Mang Sito. Talaga, Nay? Si Mang Sito na may-ari ng babuyan sa kanto? Oo anak, ang nakakita ay ang katiwala niyang si Mang Gusting. Kaawa-awa raw ang sinapit ng mga baboy. Wakwak ang mga tiyan. Nawawala ang lamang loob at tuyot na tuyot ang katawan dahil wala ng dugo. Diyos ko, huwag yung sabihin. Maya anak, di kaya ang nabiktima mo kagabi ay ang mga alagang baboy ni Mang Sito. Amoy dugo ng baboy ang katawan mo nang bumalik ka sa bahay. Diyos ko, kawawa naman si Mang Sito. Yun na lang babuyan niyang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Ano ba itong nagawa ko? Huwag ka nang umiyak, Maya. Ang mahalaga, hindi taong nabiktima mo kagabi. Kahit na, kumitil pa rin ako ng mga inosenteng buhay ng hayop. Nakaperwisyo pa ako ng kabuhayan ng ibang tao. Anak, wala na tayong magagawa doon. Nangyari nang nangyari. Hindi ka masamang tao, Maya. Kailangan mo lang tanggapin at pag-aralan ng bagong katauhan mo. Tulad na ng sinabi ko, wala na tayong magagawa sa sumpahan na ito, kundi ang tanggapin. Wala po bang ibang paraan para matanggal ang sumpa? Ha? Sinabi ko doon sa nanay mo. Nasubukan naming lumapit sa isang albularyo para malaman kung may paraan pa para mawala ang sumpa sa pamilya natin. Pero natatakot ang nanay mo. Baka raw malaman niyang wala ng lunas at mas lalo lang siyang masaktan. nang marinig ko yun, mas lalo akong nanlumo. Ibig sabihin, posibleng may paraan para matanggal ang sumpa sa aming pamilya. Pero hindi nagawa ng paraan para humanap ng solusyon. Ano? Bakit hindi man lang kayo nagtanong sa isang albularyo, Nay? Bakit hinayaan nyo na lamunin tayo ng sumpang to? Hindi nyo man lang sinubukang iligtas sa kademonyohan ng pamilya natin? Patawarin ninyo ako kung natakot ako, anak. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako na baka kapag nalaman natin ang totoo, na wala na talagang lunas ay mas lalo lang tayong masaktan. Pero sana, Nay, sinubukan mo pa rin. Paano kung may paraan pala? Di nasayang lang ang mga taon na maaari sanang mawala ang sumpang ito sa pamilya natin. Parang pinalampas natin ang pagkakataon, Nay. Huwag niyo nang sisihin ang nanay ninyo. Takot lang siya na baka sa paghahanap natin ng lunas, mas lalo lang tayong mapahamak. Hindi basta-basta ang ganitong sumpa ang mga apo. May mga ritual ang albularyo na kapag hindi nagawa ng tama, baka imbis na mawala ang sumpa, mas lumala pa ito. Sana ay maintindihan niyo rin ang nanay ninyo. Kahit ipinaliwanag na ni Lolo Liloy ang dahilan ni Inay, hindi pa rin yon matanggap sa isip ko. Kung hindi sana siya natakot na magtanong at humingi ng tulong, baka normal pa rin ang buhay namin ngayon. Hindi kami nabubuhay sa kadiliman at hindi ko kailangang harapin ang sumpang hindi ko naman pinili. Pagkatapos naming mananghalian, may narinig na naman kaming kaguluhan sa labas. Kaya lumabas si Ate Mila upang silipin kung ano ang nangyayari. Pagbalik niya, Nabalitaan ko sa labas na may mga pulis na nagpunta daw sa bahay ni Mang Sito. Mukhang nag-iimbestiga na sila sa mga nangyaring pagkamatay ng mga alaga niya. Ha? Bakit may mga pulis? Mga baboy lang naman po ang namatay, di ba? Ganito kasi anak,
Kahit mga baboy lang yon. Kapag sinadyang pinatay ng kung sino, pwede itong iimbestigahan ng mga pulis. Kaya nagpunta sila upang alamin kung may foul play ba o iba pang dahilan sa pagkamatay ng mga alaga ni Mang Sito. At may isa pa po kayong dapat malaman. Kasi kaibigan pala ni Mayor Regalado ang may-ari ng babuyan. Si Mayor? Oo. Siya raw mismo ang nag-utos na imbestigahan ang nangyari sa babuyan ni Mang Sito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si Anthony. Siya pa talaga ang magpapasimuno ng imbestigasyon. Parang sinusubok ako ng tadhana. Kapag nalaman niya ang totoo na ako ang pumatay sa mga alagang baboy ni Mang Sito, hindi ko alam kung ano yung magiging reaksyon niya. Kasi daw, kakaiba ang pagkamatay ng mga baboy. Hindi pwedeng malaman ni Mayor na akong pumatay sa mga alaga ni Mang Sito. Hindi pwede. Siguradong hindi niya matatanggap. Walang makakaalam na ikaw ang may kagagawa nun, anak. Hanggat walang nakakaalam ng sikreto natin. Kumalma ka lang, Maya. Wala namang nakakita sa'yo na ikaw ang pumatay sa mga baboy ni Mang Sito. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero paano kung may nakakita sa akin? Paano kung may witness? Wala kang dapat ikatakot, anak. Walang nakakita sa'yo. Sana may nagturo sa'yo sa mga pulis at nagpunta na sila rito. Pero wala. Kaya siguradong walang nakasaksi sa ginawa mo kagabi. Dahil sa pinaimbestigahan ni Anthony ang nangyari sa mga alagang baboy ng kapitbahay namin, seryoso na naman akong kinausap ni Inay. Maya, kailangan mo na talagang iwasan si Mayor. Lalo na ngayon nagganap ka ng aswang. Paano ko po gagawin niya, Nay? Mahal ko siya. Lalo na't alam kong mahal din niya ako. Ano? Mahal ka niya? Paano mo naman nalaman yan? Yun ba ang nakalagay sa sulat na ibinigay niya sa'yo? Hindi po. Sinabi po niya mismo sa akin. Umamin siya na mahal niya ako. Umamin siya sa'yo? Paano? Nagkita ba kayo? Sabihin mo sa akin ang totoo, Maya. Nakipagkita ka ba sa kanya? Patawarin mo ako, Nay. Nang magpunta kayo ni Ate Mila sa bayan at wala sina Lola at Matet dito sa bahay, lumabas ako at nakipagkita ko kay Anthony. Doon niya inamin sa akin na mahal niya ako at gusto niyang tulungan ako sa kahit anong problema ko. Pero huwag kayong mag-alala. Wala akong sinabi sa kanya. Ano? Sinuway mo ako, Maya? Ang sabi ko sa'yo, layuan mo na siya, hindi ba? Pero ano ginawa mo? Nakipagkita ka pa rin sa kanya? At Anthony na lang ang tawag mo sa kanya? Dahil mahal ko siya, Nay. Mahal ko si Mayor Anthony Regalado. Dahil mabuti siyang tao. Hindi siya tulad ng ibang lalaki. Kahit may gusto siya sa akin, kahit kailan hindi niya ako sinamantala, ginagalang niya ako. Kaya mas lalo ko siyang minahal. At nang umamin siyang pareho pala kami ng nararamdaman, siyempre masaya ako. Masayang masaya. Pero alam mo, Nay, kahit gaano ako kasaya, mas nangingibabaw pa rin ang lungkot at pagdurusa sa puso ko. Dahil hindi ko masabi sa kanyang nararamdaman ko dahil sa punyetang sumpang to. Gusto kong magmahal at mahalin din, Nay. Paano ko magagawa yun kung isa akong halimaw? Sa sinabi ko, hindi nakapagsalita si Inay. Sa halip na magalit, kusa na lang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata at niyakap niya ako ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak, kung naging mahina ako, kung natakot ako sa sumpa, sa katotohanan, sa lahat. Patawad kung hindi ko nagawa ang tungkulin ko bilang ina para protektahan ka sa sakit na dinadala mo ngayon. Kung kaya ko lang akuin ang lahat, matagal ko nang ginawa. Pero anak, hindi ka namin kailanman tatalikuran. Hindi ka namin pababayaan. Kasama mo kaming pamilya mo sa sumpang to. Hindi ka nag-iisa. Nahihirapan ako, Nay. Sobrang nahihirapan ako. Pero kahit mahal na mahal ko siya, mas mahalaga pa rin sa akin ang pamilya natin. Kaya sasabihin ko na sa kanya na wala siyang dapat asahan mula sa akin. Na hindi niya ako maaaring mahalin. Gagawin ko ito para sa ating pamilya. Kahit ang kapalit ay ang pagkamatay ng puso ko. Maraming salamat, anak. Hindi lang ito para sa amin, kundi para sa'yo.
Payagan po ninyo ako makipagkita sa kanya bukas. Sasabihin ko sa kanya na yun ang huli naming massage session. Sasabihin ko sa kanya na kalimutan niya na ako. At kalimutan na rin niyang nararamdaman niya para sa akin. Sige anak, kung anong desisyon mo, rerespetuhin ko. Ang totoo, durog na ang puso ko ng mga oras na yon. At nang muli kaming magkita ni Mayor Anthony para sa huli naming massage session. Ano? Ito na ang huling massage session natin? Pero bakit, Maya? Pinapahinto na ako ni inay sa pagsiservice. Pinatitigil niya na rin ako sa pagmamasahe. Baka raw kasi palagi akong nahihilo at nilalagnat dahil sobrang pagod ko. Sa aming magkakapatid, akong mahinang katawan at madaling dapuan ng sakit. Kaya nagpasya siyang huminto na ako sa pagtatrabaho. Kung yan ang desisyon mo at ng nanay mo, iginagalang ko. Pero paano na tayo, Maya? May sagot ka na ba sa sinabi ko sa'yo noong huli tayo nagkita? Isa rin yan sa gusto kong sabihin sa'yo, Anthony. May sagot na ako sa sinabi mo sa akin. Talaga? So, ano ang sagot mo? May pag-asa ba ako sa puso mo, Maya? Napabuntong hininga na muna ako bago sumagot. Nanginginig ang mga kamay ko habang minamasahe ko ang likod niya. Aaminin ko. Mahal din kita, Anthony. Hindi ka mahirap mahalin, pero hindi natin maaaring ituloy yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Talaga? Mahal mo rin ako? Pero bakit hindi pwede, Maya? Hindi ba ako ang gusto ng pamilya mo para sa'yo? Hindi sa ganun, Anthony. Hindi yun maganda para sa paningin ng iba. Isa kang kagalang-galang na mayor dito sa ating lugar. Samantalang ako, isang hamak na masahista lamang. Hindi tayo nababagay sa isa't isa. Siguradong pag-uusapan tayo ng iba at may masasabi ang ibang tao sa atin. Pero wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Maya. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Walang masama sa pagiging masahista. Marangal yan na trabaho. At hindi nito binabago kung sino ka o kung gaano ka kahalaga sa akin. Ang gusto ko na ay maging tapat sa nararamdaman ko para sa'yo. At sana, bigyan mo rin ng pagkakataon na sundin kung ano ba talaga ang itinitibok ng puso mo. Magkaibang mundong ginagalawan natin, Anthony. Baka pareho lang tayong masaktan sa uli. Kaya ngayon pa lang, iwasan na natin. Tapos ng masahe, aalis na ako. Ito nang huli nating pagkikita. Paalam. Akmang tatakbo ko palabas ng massage room nang bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ko, Miss Ligaya. Sandali, Maya. Huwag ka munang umalis. Pakiusap. Sa sandaling yun, muli akong nakaramdam ng init sa katawan. Humilab ang aking tiyan na parang gustong kumain ng sariwang laman loob. Hindi maaari. Sinusumpong na naman ako. Kailangan ko na makaalis dito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nagawa akong hindi maganda kay Anthony. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para makawala sa pagkakahawak niya at dali-daling tumakbo palabas ng bahay niya. Mabuti na lang at hindi ako nakita ni Kuya Ronel na abalang naglilinis ng sasakyan. Nang lingunin ko si Anthony, nakita kong gulong-gulo siya at tila nag-aalala sa ginawa ko. Agad akong nakasakay sa tricycle pabalik sa amin. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilan ang sarili ko na maiyak. Pagdating ko sa bahay, napansin agad ni Inay ang aking pag-iyak. Oh, Maya, umiiyak ka na naman. Nakapagpaalam ka na ba sa kanya? Bakit ganito, Nay? Para akong pinapatay. Sobrang sakit para sa akin na magpaalam sa kanya. Ginawa mo lang ang nararapat, anak. Para ito sa kaligtasan yung dalawa at sa ikatatahimik ng buhay natin. Habang lumalayo ako sa kanya kanina, Nay, pakiramdam ko, paulit-ulit na sinasaksak ng punyal ang puso ko. Ayokong lumayo. Gusto kong mahalin siya, pero paano?
Paano? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ko papasok sa kwarto ko at nagkulong doon. Para bang ang lahat ng emosyon na pinipigilan kong lumabas ay sabay-sabay na sumabog dahil sa sobrang sama ng loob ko. Hanggang kailan mo titiisin ang anak mo, Dory? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Nagmahal ka rin, hindi ba? Itay, ayoko lang siyang mapahamak. At ayoko ring may madamay sa sumpa ng ating pamilya. Dory, anak. Naiintindihan ko ang takot mo. Pero minsan, kailangan mo ring hayaan mong maranasan ng mga anak mo ang magmahal at mahalin. Huwag mong gawing hadlang ang takot mo sa kanilang kaligayahan. May kilala akong albularyo. Ang kaibigan kong si Minyong. Noon pa man ay gusto ko nang lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Hindi na tayo dapat matakot na harapin ang katotohanan. Paano kung may paraan? Sige, Itay. Kung yun ang mas makabubuti, subukan natin. Agad naming pinuntahan ang bahay ng albularyong binanggit ni Lolo Liloy. Ilang oras din kaming naglakad dahil nasa dulo ng bayan ang tirahan niya. Nang makarating kami doon, Liloy! Ikaw ba yan, Liloy? Aba, ikaw nga. Ang tagal mo nang hindi nakadalaw dito. Ay, ako nga ito, Minyong. Pasensya ka na. Marami lang kasing nangyari, kaya hindi na ako nakadalaw dito sa lugar mo, kaibigan. Naparito ako ngayon dahil kailangan namin ng tulong mo. Kasama ko ang anak at mga apo ko. Unang tingin ko pa lang sa inyo. Parang alam ko ng problema. Pumasok tayo sa loob ng bahay ko at pag-usapan natin to. nang makapasok kami sa bahay ni Mang Minyong, agad niya kaming tinanong kung paano siya makakatulong. Ikinwento ni Inay sa kanya ang lahat. Nang malaman niya ang problema namin, napabuntong hininga siya at napailing. Hindi basta-basta sumpa ang iginawad sa inyo. May mabigat na kapalit upang mawala ito at bumalik sa normal ang buhay ninyo. May paraan po ba upang maalis ang sumpa, Mang Minyong? Meron. May paraan upang matanggal ang sumpa sa inyong pamilya. Talaga po. Ano po? Anong paraan? Dakilang pag-ibig. Yan lang ang paraan upang mawala ang sumpa. Ha? Dakilang pag-ibig? Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Minyong? Sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano ito mangyayari dahil malabo pa ito sa aking tagna. Ngunit ang nakikita ko ay ang dakilang pag-ibig dahil mas malakas ito kaysa sa sumpa. Ito lamang ang makakatalo sa kadilimang bumabalot sa inyong pamilya. Baka ang ibig sabihin ng dakilang pag-ibig ay tunay na pagmamahal. Siguro tunay na pagmamahal lang ang paraan para mawala ang sumpa sa atin. Ang pagmamahala namin ni Anthony. Baka yun ang sagot. Totoong pagmamahal ni Anthony sa akin. Di nga kaya yun ang paraan, Nay? Ang tunay na pagmamahal ni Mayor Anthony kay Maya? Ewan ko. Naguguluhan ako. Hindi pa natin alam kung ano ang tinutukoy ni Mang Minyong na dakilang pag-ibig. Baka hindi romantikong pag-ibig ang tinutukoy niya, kundi pag-ibig ng pamilya. Huwag kayong mag-alala. Kapag mas malinaw na sa aking tagna ang dakilang pag-ibig na sinasabi ko, ay sasabihin ko kaagad sa inyo. Pagbalik namin sa bahay, hindi ko naiwasang isipin ang tungkol sa dakilang pag-ibig na sinabi ng albularyo. Pag-ibig, maaaring iyon ang tanging pag-asa namin para makawala sa sumpa. Ang totoo, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Paano nga ba matutupad ang dakilang pag-ibig kung ang kaisa-isang taong gusto kong mahalin ay siya ring dapat kong iwasan? Si Mayor Anthony Regalado. Ang taong paulit-ulit kong tinatalikuran para hindi ko siya madamay sa mundong puno ng kadiliman. Siya na tanging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Isa sa nagbibigay ng lakas sa akin. Ngunit siya ay maaaring masaktan kapag ako'y inalipin ng pagkahalimaw. Ngunit isang gabi. Ayoko na!
Si Maya! Nagbabago na naman ang anyo niya! Nahirapan na ako! Ayoko na! Ah! Naramdaman ko na lamang na unti-unti nang nagbabago ang aking anyo. Muli na namang tumubo ang mahahabang kuko sa aking mga kamay at paa. Bumungad ulit ang mahahaba at matutulis na ngipin sa aking bibig. Nangulubot ang aking balat na parabang tagtuyot. At sa salamin, muli kong nakita ang nakakatakot at nakakakilabot na halimaw na pilit kong iniiwasang makita. Oh, nasan ang kapatid mo? Lumabas na naman siya ng bintana, Nay. Siguradong maghahanap siya ng makakain. Hindi po ba natin siya hahabulin? Hindi na, anak. Naniniwala akong hindi niya magagawang gumawa ng masama. Hindi siya mambibiktima ng tao. Nagawa niya yun ng isang beses. Kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Makalipas ang ilang oras, nakita nila akong bumalik sa bahay. Nasaan yung aswang pa rin ako nung mga sandaling yun. Nay! Nagbalik na po si Ate Maya! Nambiktima nga siya, Nay. May bahid ng dugo ang damit at buong katawan niya. Diyos ko, Maya, ano yung hawak mo? Ay! Nahimatay po si Ate Maya! Diyos ko, Maya anak, gumising ka! Gising! Nanginginig po siya, Nay. Nalalamig ang katawan niya. Natural lang yun, anak. Kapag bagong aswang pa lang, nangyari rin yan sa atin, di ba? Tulungan niyo ako dalhin siya sa kwarto niya. Baka nakapang biktima na siya ng tao, Nay. Hindi, anak. Kambing lang ang kinain niya. May hawak siyang putol na ulo ng kambing, kaya siguradong hindi siya kumain ng tao. Kinabukasan, pagising ko, basang-basa ako ng pawis at nanunuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko'y pagod na ako. Wala na naman akong maalala sa mga nangyari matapos kong magpalit ng anyo nung nagdaang gabi. Nang pumasok si inay sa kwarto ko, agad ko siyang tinanong. Nay, lumabas na naman po ako ng bahay kagabi. Oo, anak. Lumabas ka ulit kagabi. Pero huwag kang mag-alala. Hayop na naman ang kinain mo kagabi at hindi tao. Sigurado po kayo, Nay. Wala akong napatay na tao. Sigurado, anak. Nakita ka namin kagabi nang dumating ka mula sa pambibiktima mo. May hawak kang putol na ulo ng kambing. At nakita rin namin ang bahid ng dugo sa damit at katawan mo. Amoy dugo ng kambing. Kaya alam naming hayop pa rin ang kinain mo kagabi. Nay, naisip ko po, baka pwedeng ikadena nyo na lang ako tuwing gabi para hindi na ako makalabas. Bakit mo naman naisip yan, anak? Hindi ko pa po kayang kontrolin ang sarili ko bilang aswang. Natatakot ako na baka sa susunod, hindi na hayop ang mapatay ko. Baka tao na. Hindi yun kakayanin ng konsensya ko, Nay. Kung nakakadena ako, mapapakain niyo ako ng sariwang laman loob at mapapainom ng sariwang dugo ng hayop. Tulad ng balak niyo nung unang gabi na naging aswang ako. Kung yan ang gusto mo, anak, gagawin namin. Kinagabihan, sinunod ni inay ang hiling ko. Ikinadena nila ako ni Ate Mila sa papag. May kadena sa aking mga kamay at paa at maging sa bewang. Tiniyak nila na wala kong anumang paraan para makawala. Sigurado ka ba na ito ang gusto mo, anak? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang po ako sa ganito, Nay. Mas gusto ko nang mahirapan kaysa makapambiktima ko ng inosenteng tao. Eh kasi naman nagsabi si Mang Minyong yung albularyo ng paraan para mawala ang sumpa sa atin. Pero hindi niya alam kung paano ito gagana. Sa tingin niyo, paano tayo matutulungan ng sinasabi niyang dakilang pag-ibig? Hindi pa nagpupunta rito si Mang Binyong. Ibig sabihin, hindi pa niya alam kung paano. Samantala, lingid sa aming kaalaman, nasa labas ng bahay namin sina Anthony at Kuya Ronel. Sigurado ka ba, Mayor? Baka hindi sila komportabling papasukin tayo. Kailangan ko makausap si Maya, Kuya Ronel. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa kanya. Maya! Maya! Harapin mo ako, Maya! Boses ni Mayor yun Nasa labas si Mayor. Siguradong gusto niya ako makita, Nay. Hindi ka niya maaaring makita. Gabi na at malapit ka na magbago ng anyo. Kailangan na mapaalis siya. Delikado kung makita ka niya.
Bila, samahan mo ako. Ako ang haharap sa kanya. Narinig namin ang malakas na boses ni Anthony mula sa labas. May kung anong saya na dumapo sa puso ko. Ngunit sa kabila nun, natatakot din ako. Ayokong makita niya ako bilang nakakakilabot na halimaw. Ang halimaw na hindi niya gugustuhing makilala. Pero mapilit siya at mas determinado siyang makita ako. Oh, Mayor, ikaw pala. Kung si Maya ang hinahanap mo, pasensya na pero hindi mo siya pwede makausap ngayon. Masama ang pakiramdam niya. Masama na naman ang pakiramdam niya. Mawalang galang na po, Aling Dory. Pero palagi na lang yan ang dahilan niya. Maaari ko po bang malaman kung ano ang problema niya? Baka makatulong po ako. Pasensya na, Mayor. Pero wala kang maitutulong sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin siya pinababayaan. Gabi na, Mayor. Kung maaari, bumalik ka na lang bukas. Pasensya na rin po. Pero hindi po ako naniniwala na masama ang pakiramdam niya. May tinatago siya sa akin. Ano po ba yun, Aling Dory? At bakit ayaw ni Maya na malaman ko? Sagutin niyo po ako. Kung hindi niyo ako masasagot, maaari po ba akong pumasok at kausapin ko lang si Maya? Hindi porket nalaman mong umiibig sa iyo ang anak ko, ay pwede mo nang malaman ang lahat ng tungkol sa kanya, Mayor. May mga bagay kang hindi na dapat malaman. Dahil baka pagsisihan mo lang kapag nalaman mo. At alam ko na umiibig ka rin sa anak ko. Ngunit hindi pwede. Hindi kayo pwedeng magmahalan. At bakit po hindi pwede, Aling Dory? Dahil magkaiba kami ng estado sa buhay? Dahil isa akong mayor? Hindi naman po nakabase doon ang pagmamahal, Aling Dory. At saka walang batas na nagsabing bawal umibig sa isa't isa. Ang dalawang pusong nagmamahalan. Basta, hindi kayo pwedeng magkita o mag-usap. Hindi ka namin nahayaan na makapasok sa loob ng aming tahanan, Mayor. Pasensya na po, Aling Dory. Pero hindi po ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Maya. Ano, Kuya Ronel? Handa ka na? Yes, Mayor. Ako nang bahala. Bakit? Anong balak mo, Mayor? Walang ano-ano'y mabilis na nagpunta si Anthony sa likod bahay. Samantala, hinarangan naman ni Kuya Ronel sina Inay at Ate Mila upang hindi nila mapigilan ang balak ni Anthony. Narinig ko ang tunog ng yabag niya, ang bigat, ang bilis, ang determinasyon. Narinig ko rin ang paggalaw ng mga dahon ng mga halaman sa likod bahay at ang paglapit niya sa bintana. Nang sumilip siya mula doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko at umiyak. Anthony! Oh, Maya, Diyos ko, bakit ka nakakadena? Minamaltrato ka ba nila? Parang awa mo na, Anthony. Umalis ka na rito. Mapapahamak ka lang. Bakit ako mapapahamak? Hindi ako aalis dito. Bakit ka nila kinadena? Sagutin mo ako, Maya. Ako may kagustuhan nito, Anthony. Wala silang kasalanan. Ano? Bakit mo gusto na nakakadena ka? Bakit mo to ginagawa sa sarili mo? Umalis ka na, Anthony. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Malapit na. Ayoko mapahamak ka. Hindi kita maintindihan. Ano pa talaga ang nangyayari, Maya? Hindi ko siya magawang sagutin. Hindi ko kayang aminin na ako'y mapanghanib. Na isa akong halimaw. At na baka kapag nagkataon, siya pa ang una kong mabiktima. Maya-maya, naramdaman ko na ang pag-iinit ng aking katawan, ang pagkirot ng aking mga buto at ang malakas na pagtibok ng aking ulo. Hindi nagtagal, nakapasok na rin sa kwarto sina Inay, Ate Mila, Kuya Ronel, Lolo Liloy at Matet. Nakikiusap kami sa iyo, Mayor. Umalis na kayo. Hindi nyo naiintindihan. May dahilan kung bakit namin ikinadena si Maya. Bakit yung ginagawa to kay Maya? Bakit yung siya pinapahirapan ng ganyan? Nay, umiiyak si Ate Maya. Nagsisimula na pong pagbabago, Nay. Umalis na kayo! Hindi ako papayag na wala akong gawin, Maya. Tatanggalin natin ang mga kadena sa katawan mo at iaalis na kita rito. Huwag mo siyang hawakan, Mayor. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kung inaakala niyong mananahimik lang ako sa ginagawa niyong pagmamaltrato kay Maya, nagkakamali kayo. Pwede kayong managot sa ginagawa ninyong ito sa kanya. Mayor, ay huwag ka lalapit sa kanya. Tingnan nyo. Ha? Bakit nag-ibang itsura niya? Isa siyang aswang!
Anong nangyayari sa'yo, Maya? Bakit naging ganyan ang itsura mo? Ngayong nakita mo na ang tunay na katayuan ng anak ko, iibigin mo pa rin ba siya, Mayor? Kaya mo bang mahalin ng isang aswang? Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo maaaring magmahalan. Dahil si Maya ay isang aswang. Ang pamilya namin ay mga aswang. Isinumpa kaming maging ganito. Yung nangyari sa mga alaga ni Mang Sito. Si Maya ang gumawa nun, di ba? Siya rin ang pumatay sa mga baboy at sa mga alagang kambing ni Mang Rolando na natagpo ang patay at walang ulo. Oo, siya ang kumain sa mga alagang baboy ni Mang Sito at sa mga kambing. Hindi niya napigilan ang sarili niya dahil unang beses pa lang siyang naging aswang. Kaya hindi pa niya kayang kontrolin ang sarili niya. Ang mahalaga, hayop ang pinatay niya at hindi tao. At saka hindi kami tulad ng ibang aswang. Hindi kami kumakain ng tao. Karne at laman loob lang ng hayop ang kinakain namin. Pero bakit kayo nagkaganyan? Bakit kayo naging mga aswang? Ikinwento ni Inay ang lahat kina Anthony at Kuya Ronel. At yun ang nangyari. Ngayon, si Maya naman ang nakatanggap ng sumpa. At kapag nasa tamang edad na ang bunso kong anak na si Mate, siya naman ang magiging aswang. Habang buhay na ba kayong ganyan? Wala bang paraan para matanggal ang sumpa? May sinabi sa amin na paraan ng kilalang albularyo ni Itay. Ngunit hindi pa niya alam kung paano ito makakatulong sa amin. Babalikan daw niya kami kapag natitiyak na niya kung paano tuluyang mawawala ang sumpa sa amin. Mayor, nakikita mo bang yung mga matutulis na ngipin? Ang mahaba niyang mga kuko. Mayor, baka... Nakikita ko, Kuya Ronel. Pero kahit ano pa ang nakita ko ngayong gabi, walang magbabago. Siya pa rin ang babaeng minamahal ko. Nasaan yung aswang ako? Ngunit dinig na dinig ko ang sinasabi ni Anthony. Nakita kong umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Ramdam ko ang pagkahabag niya sa akin nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero nung gabing yon, tandang-tanda ko ang lahat ng nangyayari sa paligid. Hindi tulad ng mga nagdaang gabi na pagkatapos kong magpalit ng anyo, ay wala na akong natatandaan na kahit ano. Kaya nagawa kong makapagsalita at kausapin si Anthony. Mahal na mahal ko siya, ngunit ayoko siyang pahirapan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Anthony. Hindi tayo napapagay. Isa kang normal na tao at isa naman akong halimaw. Kaya umalis ka na. Kalimutan mo na ako. Ah! Maya, minahal kita dahil sa kung sino ka. Hindi dahil sa anyong meron ka ngayon. Hindi dahil sa kulay ng balat mo. Hindi dahil sa mahaba mong kuko, matutulis mong ngipin at ano bang nakakatakot sa'yo. Minahal kita dahil ikaw si Maya. Yung babaeng simple at mabuting tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi alintana ang panganib. Kung iniisip mong hindi kita kayang mahalin dahil sa sumpang yan, nagkakamali ka. Maya, nandito ako. Sasamahan kita sa bawat pagdurusa mo. Hindi kita susukuan. Hindi tayo susuko. Kaya kahit ilang beses mo pa akong ipagtabuyan, hindi ako aalis. Mananatili ako rito sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Walang magbabago. Muling dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang nakangiti sa akin, Miss Ligaya. At doon, may munting liwanag na sumilip sa puso ko. Parang may bahagyang tinig na kumawala mula sa pagitan ng matinding gutom at pagkahayok sa sariwang laman na unti-unting sumasakal sa aking katinuan. Maya-maya, may narinig kaming boses mula sa labas. Liloy! Dory! Nandyan ba kayo? Gusto ko kayo makausap. Alam ko na kung paano makakatulong sa inyo. Sinabi ko nung nagpunta kayo sa bahay. Nay! Si Mang Minyong nasa labas! Mukhang alam na niya. Papasukin niyo siya. Bilisan niyo! Pagkapasok ni Mang Minyong, agad niyang nasilayan ang kaguluhang nagaganap sa loob ng kwarto. Nararamdaman ko na mas lalo pang lumalakas ang dyablo sa loob ni Maya. Hindi tulad sa inyo, Liloy.
Mas mabagsik ang kapangyarihan ng sumpa kapag bago pa lamang. Pero huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang sagot, ngunit Kilala ko kayo. Kayo si Mang Minyong, ang albularyo sa lugar na ito. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang paraan para matanggal ang sumpa sa kanilang pamilya. Pakiusap, gusto ko pong malaman. ikaw pala, Mayor Regalado. Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para kay Maya. Sige na po. Sabihin niyo na kung ano ang paraan para mawala ang sumpa kay Maya at sa kanyang pamilya. May paraan. Pero may kapalit. Ano pong kapalit, Mang Minyong? Isang buhay. Kapalit ng pagkawala ng sumpa. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Mang Linyong. Isang buhay kapalit ng sumpa. May isang paraan upang maputol ang sumpa. Ngunit ang kapalit nito ay isang buhay. Isang taong kusang loob na magsasakripisyo. Isang buhay na nakaugat sa tunay at wagas na pag-ibig. Anong ibig niyo sabihin? May mamamatay? Bakit kailangan may mamatay? Hindi. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Hindi ko papayagan na may mamatay para lang maalis ang sumpang to. Ako po, kung kailangan ng buhay na isasakripisyo para bumalik sa normal si Maya, handa akong ibigay ang sarili kong buhay. Nasisiraan ka na ba ng ulong, Mayor? Anong sinasabi mo? Mayor, pag-isipan mo itong mabuti. Isang napakabigat na desisyon ang gusto mong mangyari. Ang gagawin mo ay pagpapatiwakal. Ay, huwag mong gawin to, Mayor. Hindi mo kailangan isugal ang buhay mo. Kapag nagmahal ka, Kuya Ronel, maintindihan mo ang nais kong gawin. Kung ang buhay ko ang magiging daan para muling mabuhay si Maya ng masaya, handa akong isakripisyo ang sa akin. Buo na ang desisyon ko. Hindi ikaw ang dapat magsakripisyo. Huwag mo tong gawin, Mayor. Hindi mo kargo ang mga buhay namin. Aling Dolly, hindi ko sinasabing kargo ko ang buhay ninyo. Hindi ko rin inaangkin ang bigat ng sumpang pinapasan ninyo mula pa noon. Pero si Maya, mahal ko siya. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo na iniisip kung kaninong obligasyon, kaninong responsibilidad, o kaninong buhay ang dapat isakripisyo. Iniisip mo lang kung ano ang makapagliligtas sa kanya. Kung ako ang tanging buhay na kailangan para matapos ang lahat ng paghihirap na ito, tatanggapin ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil minamahal ko ang anak ninyo nang higit pa sa sarili ko. Kuya Mayor, wag po. Ayoko po na may mamatay. Huwag kang umiyak, Mate. Alam mo ba kung bakit ko ito gagawin? Dahil mahal ko ang ate Maya mo. Gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko lang siyang maging ligtas at masaya. Gaya ng gusto mo ring mangyari sa kanya. Kapag ang isang pusong umiibig ay nag-alay ng buhay, yon ang puputol sa sumpa. Yan ang batas ng kulam na bubalot sa inyong angkan. Wala na po bang ibang paraan? Yung hindi kailangang may mamatay o magsakripisyo ng buhay. Wala na, Dory. Ikinalulungkot kong sabihin na yun lang ang paraan at wala nang iba. Sa mga oras na yon, wala na akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Bigla na lamang lumabo ang lahat sa utak ko. Ang nakikita ko lang ay may mga tao na nakahanda sa harap ko para maging pagkain. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng kanilang sariwang katawan na mas lalong nagpabaliw sa akin bilang halimaw. Sa puntong yon, buo na ang loob ni Anthony. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Habang papalapit siya sa akin, nararamdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya. At bago ko mapigilan ang sarili ko, bago ko mapigilan ang halimaw na nilikha ng sumpa, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Niyakap niya ako kahit alam niyang puputulin ko na ang hininga niya. Mayor! Huwag mo gawin yan! Kakagatin ka na ni Maya! Mayor! Mahal na mahal kita, Maya. Hihintayin kita sa susunod na buhay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinakmal ko siya sa leeg at sinigop ang mainit-init at masagana niyang dugo.
Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nasasaid ang bawat patak na nananalaytay sa katawan niya. Wala akong magawa. May kung anong persang kumukontrol sa isip at katawan ko. Habang ginagawa ko yon, naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Ilang sandali pa, unti-unti nang nagbalik sa normal ang aking anyo. Laking gulat ko nang makita si Anthony na duguan. Nakahandusay sa sahig. Maputla, malamig, at wala ng buhay. Nanginig ang aking mga kamay, basang-basa ng dugo niya. Hindi ako makahinga. Para akong nilamon ng lupa. Para akong pinagbagsakan ng libo-libong punyal. Humagulgol ako ng malakas at niyakap ko ng mahigpit ang malamig na niyang katawan. Bakit mo ginawa to, Anthony? Bakit mo isinakripisyo ang sarili mo para sa amin? Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ikaw. Kailangan kita sa tabi ko, sa buhay ko. Bakit mo ko iniwan? Paano ako mabubuhay nang wala ka? Paano ko harapin ang mundong to na ako mismong pumatay sa taong pinakamamahal ko? Wala nang sumpa. Ang dugong halimaw sa inyong pamilya ay ganap nang nawala sa inyong mga katawan. Mula ngayon ay hindi na kayo aswang. Normal na ulit ang inyong buhay. Ang dakilang pag-ibig ni Mayor Regalado kay Maya ay naging susi ng inyong paglaya mula sa kadiliman. Maraming salamat, Mayor. Abang buhay naming tatanawin bilang malaking utang na loob ang iyong sakripisyo. Kahanga-hanga ang iyong pag-ibig, Mayor. Hindi kita makakalimutan, aking kaibigan. Mahal na mahal din kita, Anthony. Hindi magiging sayang ang sakripisyo mo. Itutuloy ko ang buhay kahit masakit. Kahit wala ka na. Patuloy akong lalaban. Gagawin kong lakas ang pag-ibig mo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mahal ko. Nang iligtas mo ang buhay ko, parang biglang tumigil ang mundo ko. Mahal ako ang nabuhay, ikaw ang nawala, at pag-ibig mo ang huling yakap na iniwan sa akin. At bago ka tuluyang lumayo, bumulong ka ng pangako. Sa kabilang buhay, doon tayo magkikita. Yan ang pangakong kinakapitan ko tuwing bumabalik ang alaala. Kapag natapos ang sakit, kapag payapa na ang gabi, doon kita susundan. Ipagpapatuloy ang pag-ibig na dito di natapos ng tadhana. Hahanapin kita sa dulo ng luha. Hahanapin kita hanggang sa kabilang buhay. Mahal, hihintayin kita. Doon. Lumipas ang mga linggo, buwan, taon. Ngunit nananatili pa rin ang kirot. Hindi na ako bumalik sa pagmamasahe dahil lalo lang akong nalulungkot sa bawat alaala na mga sandaling minamasahe ko siya. Hindi na rin ako nag-asawa. Hindi ko kayang ibigay ang puso kong minsan ang tinanggap
at inalaya ng buhay ng lalaking minahal ko ng lubusan. Para sa akin, pagmamay-ari na yon ni Mayor Anthony Regalado. Ang lalaking nagligtas sa akin mula sa sumpa. Siya ang nagbalik ng liwanag sa buhay ko na dating balot ng dilim. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Kung nasaan man ngayon si Anthony, sana'y naririnig niya ako. Sana'y alam niyang tinupad ko ang pangako ko na ipinagpatuloy ko ang buhay. Na bawat umagang nagigising ako ay paalala ng pag-ibig niyang nagligtas sa akin. At kung totoo man na may susunod pang buhay, sana doon muli kaming magkita. Hindi na bilang halimaw, kundi bilang ako. Bilang si Maya na malaya at buo dahil sa kanya. Muli, ako si Maya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello Maya, napakabigat at napakahirap ng pinagdaanan mo at ng iyong pamilya. Hindi biro ang mabuhay na may pasan-pasang sumpa. At mas hindi biro ang mawala ng taong pinakamamahal mo dahil sa isang kapalarang hindi mo naman ginusto. Pero gusto kong malaman mo to, hindi kahinaan ang pag-iyak. Hindi kasalanan ang pagdadalamhati at hindi kabawasan ng pagkatao mo ang minsang nagdilim ang mundo mo. Yung ginawa ni Mayor Anthony, oo, masakit. Oo, hindi na natin mababago at maibabalik, pero hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat na yon. Ang sakripisyo niya ay hindi para pahirapan ka habang buhay. Ginawa niya yon dahil mahal ka niya. At dahil gusto niyang mabuhay ka. Hindi para magluksa. Hindi para malungkot. Kundi para ipagpatuloy mo ang mundong minsan niyang ipinaglaban para sa'yo. Maya, tandaan mo, hindi natatapos ang buhay sa sakit. May mga sugat na hindi ka agad naghihilom, pero hindi nangangahulugang hindi ito gagaling. Ang pag-ibig na inalay sa iyo ni Mayor Anthony, gawin mo itong gabay, hindi bilang tanikala, kundi bilang ilaw. At kapag dumating ang araw na muli kang ngumiti, nang walang takot at walang kirot, yun na ang pinakakatuparan ng ginawa niyang sakripisyo para sa iyo. At bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa lahat ng ating tagapakinig. Kung makakita kayo ng ibang channel na nagre-re-upload at gumagamit ng aming content nang walang pahintulot, huwag natin itong suportahan. Sa halip, paki-report ito upang maprotektahan ang aming mga original na kwento. Narito ang opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, at ang pinakabago naming channel, Miss Ami, Aswang Love Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Ako si Miss Ligaya. Maraming salamat at magandang araw muli sa inyong lahat.